Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Marcos daw is not a hero. Yan ang sinabi ng mga ulupong na ito. Kaya hindi daw dapat gawin yung Marcos Day. Okay? Alam nyo, ganito lang yan eh. Hindi ako mangingialam ng masyado. Konti lang naman, kapiraso lang naman. Ayokong magdunong-dunungan ha. Kapiraso lang naman ang aking dudunong-dunungan dito ha. Okay? Kapiraso lang, okay. Una sa lahat, alam naman natin, kahit, hindi nyo ba napapansin, ang maraming mga natutuwa mga Marcos loyalists matatanda. Alam nyo kung bakit? Sila, hindi ho dahil sa, dahil ho sila ho talaga yung nakaranas ng kagandahan ng pamahalaan noon at ng bansa natin sa ilalim ni Marcos. Ni Ferdinand Marcos. Okay? Ulitin ko ho. Nung panahon ni Marcos, talagang napakaganda naman. Napakadisiplina. Okay? Ito, mga sinasabi nila, this is adding injustice to our pain. Itong reaksyon ng dating kongresista dahil daw siya ay na-in-prison, na-torture nung panahon ni Marcos. Okay? Bakit ka kaya na-in-prison? Teacher ka nun, panahon na yon. Siguro kung ano-anong tinuturo mo. Okay? Talaga naman, sa ngayon, sa akin lang ha. Yung sa akin lang naman. Hindi naman siya sana ma-imprison ka pa rin ngayon. Sana lang naman. Bakit? Mga pinapakalat ninyo kung puro propagandang walang kwenta, puro fake news. Alam naman natin wag na ho tayo magpasikot-sikot. Alam naman natin kung ano kayo. Wag na tayo maglokohan. At kunwari kunwari kayo pa'y makabayan. Hindi naman kayo makabayan, kuya. Alam naman natin na gusto lang ninyong gusto lang ninyong maging bansa ito ng mga komunista. Alam nyo, sa totoo lang, nung panahon ni Marcos, talaga, isipin nyo ha, pagmamayari ng Marcos ang mga tubig, kuryente, maging yung Philippine Airlines, Petron. Alam nyo, pagmamayari ng gobyerno, ang ganda. Ang ganda ng takbo. Nung panahon ni Cory, pinamigay. Pinamigay ito sa mga saan? Sa mga crony niya, sa mga kaibigan nila, sa mga negosyante. Kaya nung panahon ni Cory, yumaman lang yung mga mayayaman. At yung mahirap, patuloy nun naghirap. Binalik lang sa mga oligarch, ang mga Meralco, ang media, Petron, PAL, lahat yan binalik sa mga mayayaman na tao. Nung panahon na nasa gobyerno yan, talagang ang motibo lang niyan pagsilbihan ang bayan. Tumutulong. Ngayon, tinan nyo, reklamo tayong lahat. Anak ng weting na Meralco ito. Kung sana kung nasa ilalim ng gobyerno itong Meralco, di tapos ang usapan. Bakit ba napunta yan sa private? Yan naman talagang katotohanan. Sino? Ito nga Ito ito mga member ng Makabayan Black Okay, so mga daming reklamo. Kasi talaga naman nung panahon ni Marcos, talagang tinamaan ang mga NPA at ang mga makakaliwang grupo na ayaw umasenso ang bayan natin. Sila naman talaga ang tinamaan. Oo, nakulong talaga sila. Pinahirapan, malamang. Hindi ko sure. Pero ang point dito, you deserve it. Totoo lang naman Kayo talaga mga aktivista, dapat hindi na kayo wala naman kayo na idudulot na maganda sa bayan natin. Panggulo lang talaga kayo. Huwag na tayo maglokohan. Panggulo lang kayo. At hindi ko alam kung sino sinusuportahan ninyo. Tanuin ko nga kayo, asa ng mga budget ng mga party list ninyo, saan napupunta? Sige nga Sabi ko nga sa inyo ang ganda-ganda, alam ko bakit to. Kasi yung tatay ko nung kinikwento niya sa amin noon, abogado ang tatay ko. Alam mo noon, maayos talaga.
Disiplinadong tao. Pag sinabing wag lumabas, wag lumabas. May curfew. Tapos, mahuhuli to mga inayupak na to. Bakit? Sa gabi kasi gumagala. Bubunta sa mga comrade nila. O natural, mahuhuli sila. O mga propaganda nila, patuloy nilang nilalabas. O mahuhuli sila. Tot, pampadagdag mo sa Banat Buto Package. Love you always. God bless. 5. Buti naman may nagising. Maraming tutulog-tulog ngayon eh. Kaya mo na, talagang ganyan ang buhay, Sir Randel, ano? Sana magpamembro na lamang po kayo. Baka naman pwede. Para suportahan itong pinaglalaban natin. Ayan. Sa totoo lang eto ako naiinis, bakit? Si Aquino nga si Noynoy nga na isang dahilan kung bakit nagsimula itong mga NPA na ito. Gumawa tayo ng Heroes Day kay Ninoy. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Mas bayani si Ninoy kay Marcos. Ang layo! It's incomparable. Si Ninoy bayani. May sariling araw, may holiday. Tapos ito sa Ilocos na nga lang, ayaw nyo pa? Okinawa kayo talaga. Okinawa kayo. Anong ginawa ni Ninoy? Kumontra. In-encourage na magsimula ito mga NPA. Kung kailangan, sabi niya, di ba sa speech niya, kailangan natin tulungan ng mga kaya ang gagawin natin. Yun ba? Tingnan mo nga, salot yung mga NPA ngayon. Pati itong mga aktivista, salot. Sino nagsimula? Si Ninoy. Isa sa mga nag-encourage magpasimula. Etong si Ninoy. Tapos gagawin ninyo, tumantuwa kayo? Welcome to supporters. Uy, si supporters to, palakpakan natin. Yoyin Cardobes. Ibang Stewart. Hello po, paano ba? Ingat po. Salamat po welcome to Banateros Rain 3140. Salamat sa suporta. Salamat Sa totoo lang tita, ito pa tingnan nyo. May papakita pa ako sa inyo ito. Hindi yan. Ayan. Mamaya na yan. Sandali. Mamaya na yan. Ay, loko. Ay, mali. Mamaya na yan. Ay, mali. Bakit? Ay, kakagulo. Bakit ba nakalabas ito? Okay. Anyway, tingnan mo Si Ninoy nga ginawa ng bayani. Tapos pati to si Cory, plano pang gawing bayani. Tingnan nyo loko nito Ayan Bill declaring Cory's birthday a national holiday. Filed. Buti hindi natuloy. Natuloy ba ito? Si Marikina, yung mayor ng Marikina, Dilawan pala yan, Liberal Party pala yan. Itong si Marcelino Teodoro, dating congressman siya bago siya naging mayor filed a bill declaring former President Cory Aquino's birthday a holiday. Ako nga, sa totoo lang hindi nga dapat sa Ilocos lang Dapat buong bansa may araw para kay Marcos. Dapat buong bansa may araw para kay Ferdinand Marcos. Dahil whether you like it or not, maganda ang ginawa ni Marcos ko compare mo naman kay Cory Aquino. Anong ginawa? Lalo lang tayong lumubog nun, di ba? Kaya nga yung galunggong nagkamahal-mahal dahil dyan kay Cory Aquino na yan Anong nangyari? Pinalaya yung mga komunista, yung mga NPA. Pinilaya. Tapos ano pa? Naghirap yung mga mahihirap. Ibinalik yung mga kumpanya saan? Sa mga oligarch na ito. Tapos sasabihin ninyo, okay to si Cory. Nagawan tayo ng holiday. May mga siraulo pala kayo Janice Ching, salamat. Diba
Napuputol, boss. Uninstall and reinstall mo OBS ko. Opo, ginawa ko na yan. Talagang anak ng waiting tong OBS na ito. Buisit na ako, ha. Panay ang brownout nung panahon ni Cory. Totoo naman eh. Diyan nagtaasan ng presyo. At saka talagang dumami ang mahihirap nung panahon ni Cory. Alam natin yan. Pero yumaman ng mga mayayaman. Tas tuloy-tuloy na yan. Dire-diretso na yan. Diba? Dire-diretso na yan. Tas gusto nilang gawin. Ginawa na nga nila ng Ninoy's Day. Tapos, Cory's Day pa. Sandali, ilan lang naman kayong tagahangaan niya mga yan? Yung iba na, naloko lang eh. Yung iba niyan, totoo, marami sa atin, no? Pustahan tayo, marami sa atin, naloko ng propaganda nila Cory, no? Na si Cory, bait-bait, no? Si Cory, lagi may hawak na rosaryo. Marami sa ating naloko nun. Pero ngayon, gising na. At marami sa amin, ayaw na sa kanila. Pwede bang tanggalin na yung holiday nila? At marami sa amin, na-realize namin na maganda talaga yung ginawa ni Ferdinand Marcos. Kaya gusto namin, hindi lang sa Ilocos, pati dito sa buong bansa, may Marcos Day. Rain 3140, salamat sa $10. Airpot ko, leftist ng UP graduate, lahat halos nang nakaupo sa gobyerno, UP leftist, correct. Actually, tama ka dyan. Talaga nung panahon nila Cory, nun wala. Lahat ng mga makakaliwang grupo, mga komunista, nakapwesto sa gobyerno, pinalaya yung mga propagandista, pati yung leader nila, pinalaya. Jerry Manalo! Oy, Jerry Manalo! Anak ka ng weteng, $10 lang? Kaibigan ko yan si Jerry Manalo eh. Hoy, Jerry Manalo, milyonaryo ka, $10 ang bibigay mo. Magpa-member ka naman, o mag-join ka. Pag hindi ka nag-join ng kailangan sponsor ang anuin mo, join mo ha. Kaibigan ko yan, ang yaman-yaman yan sa Alaska. May 2 restaurant yan sa Alaska, nakasarap-sarap, Brad. Kumikita ng milyon-milyon kada araw yung restaurant mo. Bibigay mo $10. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo niyan, Brad? Joke lang ha. Kaibigan ko talaga ito. Ganun kami niyan. Close kami niyan. Sabay kami niyang pag alam niyo yung ganyan. Hindi. No more bet. Ganun. No more bet. Lakay 357. Bagtik mga dilawang niya. Ano ba ibig sabihin na naman yan? Makamura yan. Mapapahamak ako ha. Lakay 357. Wag mo akong tuturuan ng mura ha. J.R. Zobal, ay ba may pandagdag sa Banat Buto Project listening while working quota na ba? From wala, malayo sa quota. Wala pa sa kalahati. Pasensya na, wala pa sa kalahati. Ganyan talaga ang buhay, tagirap tayo ngayon eh. Ayaw mo na, okay lang, mahal ko pa din kayo.